ang lawak ng dagat. Kasing lawak ng pangarap ko, ano kaya ang nasa dulo ng dagat na yun? Sana, marating ko yun. Ipinanganak ng normal si Henrito Dom Campoy. Subalit sa kasamaang palad, dinapuan siya ng sakit at di naglaon, ito'y bumagsak sa polio. Tubong Negros Occidental ang pamilya ni Dong. Pang-anim siya sa 8 magkakapatid, kaya hindi naging madali para sa kanyang ina ang itaguyod silang 8. Naranasan namin sa hirap ng buhay dahil dumating din sa punto ng aking tatay nagloko. Iniwanan kami mag-anak doon sa probinsya. Taxi driver sa Maynila ang kanyang ama. Subalit nang ito'y nahumaling sa ibang babae at kanya itong ibinahay, tuluyan nang nakalimutan ng pamilya nito sa probinsya. Labis mang pagmamahal ang ibigay ng ina sa anak ay hindi naging sapat sa kumakalam na sikmura ng mga anak, kaya labag man sa kalooban ng ina ni Dong, napagpasyahan itong dalhin ang mga anak sa Maynila at ibigay sa kanilang tatay. 8 kaming dinala rito sa Maynila. Sa 8 namin magkakapatid yung dinala sa Maynila, yung 2 inampon na. Ang iba, yung kaming 6, ibinigay, inigreso, itinurn over kami sa tatay ko, ng nanay ko. Dinala kami sa Luneta, kami naman tuwan-tuwa na magkapatid. Kasi mamamasyal kami ng Luneta, first time ba naman, punta ng Luneta. Ay yung pala, iiwan kami doon sa Luneta. Kaming magkapatid ngayon, naranasan namin matulog sa taas ng grandstand. Naranasan namin, ako, wala pa kasi akong sakay nun eh. Gumagapang ako mula itaas. Tapos naranasan ko dyan sa gate, manghingi, magpalimos. Minsan, kapag wala kami pang makain, nagdadamp kami ng pagkain sa mga basurahan noon. So, grabe hirap. Kasi akong kapatid din, nangihingi din sa mga manggagawa ng worker ng grandstand. Tulong-tulong, kapag may pagkain na talagang, yun ang aming makasurvive kami. Minsan, isang beses lang kami nakakain sa isang araw. Maging ang kuya ni Dong ay pinasok na rin ang pangunguha ng basura para makaahon sa dinaranas nilang hirap. Hanggang isang araw, napadako siya sa lugar na kung saan nakatira ang kanyang ina. At nang makita ang kanyang ina, dito'y isinalaysay ng kuya ni Dong ang sinapit nilang magkakapatid. Inaway ng nanay ko yung tatay ko. Talagang daming gulo. Tapos hindi lang yun. Inuwi na kami ng nanay ko sa probinsya. At kanya-kanya na kami pinamigay sa mga tao na gustong kumuha sa amin. Ako napunta sa isang bakery. Sa isang bakery, doon ako nag-working student. Magbalot ng tinapay para na makatapos ng high school. Yung isa kong kapatid, tagahatid ng mga galon-galon sa ibang tao din. Magkikita na lang kami sa karsada. Pero kami magkakapatid hiwa-hiwalay. Subalit di nagpatalo si Dong sa hamon ng buhay. Dahil sa pagsusumikap, nakatapos siya ng pag-aaral. Inakala ni Dong na ang pagiging electronic technician ay sapat na upang makipagsapalaran sa Maynila, kaya't kasama ang buong pamilya, bumalik sila sa syudad at napadpad sa isang squatters area sa Punta, Santa Ana. Akala ko okay na natapos ko yung aking pag-aaral, okay na, hindi pa rin. Doon sa punta na yan, ako na lang, ang ginagawa ko dyan, mag-collector ng kung ano-anong sugal, collector ng kung ano-ano. Dyan sa karsada, inuumagang, naghihiyaw, kasama sa inuman. Actually, ang gulo ng buhay, ang gulo, wala talagang kapag-apag-asa. Pero isang araw, mayroong isang bakla kasing nagyaya sa akin sa prayer meeting. Kasi sabi niya sa akin, brother, pwede ka bang maimbitahan, kumanta sa prayer meeting at mag-gitara sa prayer meeting? Sabi ko, kung ikaw nga hindi nagbabago paano ko pupunta dyan? Dumating sa point na, sabi ko, kapag nagbago ka, sige, oo ako sa'yo. After 3 months, nagulat ako yung bading, yung bakla. Naging totoong lalaki, tunay, nag-ayos. Sabi ko, ikaw ba yan? Makain mo? Sabi ko, ganun. Nung magbago yun, tinanggap si Kristo, nung magbago yun, sabi ko, hindi na ako makatanggi kasi nagsalita ako sige, gigitara ako pag magbago ka. Ay, nung oras na yun, ang yabang-yabang ko, sige, kapag ako kumanta dyan, lagot kayo, iiyak kayo lahat. Ay, nung oras na yun, yung word ng Panginoon, grabe, talagang striking talaga, nag-stuck sa heart ko talaga ng gusto. Tapos instead na yung mga taong iiyak, ako ang umiyak. Sabi ko, Panginoon, nangyari dito? Para yung preaching personalan pa. Yung preacher, pag nagsalita,
parang ako pinatatamaan, parang alam na alam yung buhay ko. So, sa madaling sabi, no choice.